Eto ngayon sa ating linya si Minority Leader ng 19th Congress, Senador Coco Pimentel. Magandang umaga, maayong buntag, Senator. Magandang umaga, maayong buntag, naimbag, na bigat, Manong Ted, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Kayo po ba'y Happy Independence Day pala. Happy Independence Day. Opo, mabuhay po. Kayo ba'y nakatulog na, Senator? Opo, kagabi. Okay na. Okay. Eto ngayon si Chacha. Go, Cha. Senator Coco, thank you po for being on the show kahit po ngayon ay holiday at Independence Day. Pero ito nga, diretso na po tayo agad dito pa rin po sa impeachment trial supposedly ni VP Sara Duterte na nung isang araw, ang nangyari nga po, nagkaroon ng motion to remand ito pong impeachment pabalik po sa Kamara. Ngayon, may sagot na po ang House dito. Ang sinasabi nila, hindi daw po muna nila ito tatanggapin at hahayaan muna po na may mga katanungan muna sila sa Senado bago po ito ibalik sa inyo. Ano po ang reaksyon nyo dito? Ano na po ba ang susunod pagkatapos ng tugon na ito ng House of Representatives? Hintayin namin yung tanong nila. Gawin nilang in writing yun. Mag-file sila ng something. Pero wala namang masama kung tinanggap nila kasi sa normal court process, kung may order ang court sa isang partido, tanggapin nyo yung order. Hindi naman ibig sabihin ng pagtanggap nyo ng order, agree na kayo sa order. Pwede nyo ngang i-contest yung order. Pwede nyo ngang i-question yung laman ng order. So sana tinanggap nila, tapos submit nila yung mga katanungan nila. Pero at any rate, umaandar din naman pala yung trial ng o yung proseso kasi nag-serve na ng summons sa Vice President at dapat nagbibilang na tayo ng 10 days. Yun yung deadline ng kanyang pag-file ng kanyang answer. Oo, puntahan ko po yung sinabi nyo, umaandar naman ang proseso. Senator Coco, nung time po na nagkakaroon ng komosyon sa Senado, isa po kayo sa mga nagsasabi na bakit ba natin pinipilit palutangin yung salita na yan, na ang ibig sabihin lang naman is parang to suspend etong impeachment na ito. Pero ngayon sinasabi nyo nga po, umaandar yung proseso. Talaga po bang umaandar, Senator Coco? Paliwanag nyo po ito sa amin. Yung ang disagree pa rin ako sa ginawa ng Senado kasi nga pinipilit na may mga salita doon na alanganin, una nga dismiss tapos remand, tapos ang ending return. Tapos sa mga explanation ng mga vote nila, mayroon pang salitang suspend na ginagamit. So, alam mo, ang sabi kasi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Kaya dapat hindi kami ang Senado as impeachment court, hindi dapat intentional, hindi niya dapat gawin ng isang act na nagsususpend ng proceedings, isang act na nagbabalik ng proceedings, o isang act na nagbabaliwala sa proceedings. Bawal lahat yun sa mata ko, unconstitutional lahat yun. Hindi na kinailangan kasing yung mga return, remand, suspend, hindi na kailangan kasi pagpadala mo ng summons sa impeach officer, under our present rules, talagang binibigyan namin ng karapatan ng 10 araw Pero talagang 10 araw yung impeach officer na sumagot. So, nandun na tayo ngayon, pero ang problema, meron pang return, pinapakomplicate pa nila yung sitwasyon tuloy na pwede ngayong tanungin sa korte ngayon yan, tapos lalong ginagawang complex o complicated yung procedure na dapat sinisimplihan lang natin kasi very simple yung straightforward, diretso yung utos ng Constitution Trial by the Senate shall forthwith proceed. Wag na kayo mag-isip ng mga kilos o ng mga proseso na hindi trial, na hindi patungo sa trial. Yung salita na pinapakomplikado ang sitwasyon. Bakit po, Correct. Senator Coco? At sino ang nagpapakomplikado ng sitwasyon? Yung majority. Kasi pumayag sila doon na the articles will be returned to the the articles will be returned to the House
para lang magtanong, para lang malaman, number one, kung kayo ba ay hindi nag-violate ng Constitution, lalo na yung 1-year bar. O tapos bigyan nyo kami ng additional information sa the 3 other impeachment complaints. Pwede namang i-direct na yan eh. Sasabihin namin sa pwede kami mag-issue ng compliance or advisory sa House of Representatives na when you receive the answer of the Vice President, you have 5 days to file your reply. In your reply, in addition to your response to the answer of the Vice President, please also answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede naman ganun eh. So hindi na kailangan na ipakomplikado mo pa na may konsepto ka pa ng return na pinapasok sa usapan. O tapos pagdating doon sa pangalawang paragraph sa order nila na gusto nilang malaman sa 20th Congress House of Representatives na hindi pa pinapanganak. Wala pa yung body na yan. Gusto na nilang kausapin si 20th Congress ng House of Representatives. Kayo ba ay interesado ba kayo sa kasong ito? Napakadali namang sagutin yun eh. Ang nangyayari nga sa practice na sa United States na mayroong isang impeachment case na tumawid sa 105th Congress to the 106th Congress. Ang ginawa lang ng 106th Congress, nagpadala sila ng bagong listahan ng kanilang panel of prosecutors. Pinadala nila from the House to the Senate, bagong mga pangalan ng prosecutor. So ibig sabihin kung ang House of Representatives ay nagpapadala ng mga pangalan ng bagong set ng panel of prosecutors, ibig sabihin nun, interesado sila to pursue the case. So ganun lang po kasimple yan. Hindi na kailangan kausapin ng 19th Congress Senate ang 20th Congress House of Representatives. So ibig sabihin nun, talagang pinipilit mo na maghintay. Tapos sinama mo pa sa return. Hindi naman kailangan i-return, i-quotation marks ko yung return kasi wala naman talaga sa procedure yan. At saka tignan nyo ang nagagamit tuloy ninyo sa discussion ngayon, remand. Kasi remand is the legal term, hindi naman return. So kaya nga against sa remand kasi ang ibig sabihin ng remand binabalik mo totally hindi ko na to hawak ngayon ibabalik ko sa iyo. So wala na akong jurisdiction diyan sa ngayon ganun. So ang gusto ko sabihin, pino-point out ko na yung dalawang gustong information na gusto malaman ng Senado as the impeachment court, pwede naman niyang gawin yun in a normal way. Number one, compliance or advisory, yung una, to the House of Representatives na sagutin niyo itong mga tanong na ito. And then number two, hintayin ang kilos ng 20th Congress House of Representatives na napakasimple, magpapadala sila ng bagong listahan ng kanilang mga prosecutor to show na interesado pa sila sa kaso. Kasi kung hindi sila magpadala ng mga bagong pangalan ng prosecutor, hindi talaga makahiring ang Senado kasi hindi present yung isang partido. Ganun lang po yung, ganun lang ka-normal yung kaya hindi na kailangan pasukan pa yung konsepto na remand, return, suspend the proceedings. Talaga namang for 10 days, hintayin mo talaga yung sagot ng Vice President. Kaya po ang iniisip po ng iba, Senator, ay ang agenda talaga ay to stop the impeachment proceedings. Pati nga ako pati naman ako na nagduda diyan Nasabi ko ano ba talaga ang plano ng leadership? Ano ba talaga ang plano? Kasi hindi naman ina-explain, wala namang all senators caucus, parating doon lang sa floor. Siyempre nag-iisip ka meron ng motion to dismiss. Sabi ko, tika, anong plano ito? Tapos gusto pa nilang entertainin yun. So sabi ko nga, unconstitutional na yan Ano na dapat yan? Outright wag na nating entertainin yan kasi dapat hindi kami consciously gumagawa o nagdidesisyon ng isang desisyon na unconstitutional, isang kilos na unconstitutional. Dapat hindi mo talaga consciously gawin yun. Nakita ko, i-entertain nila, sinusubukan nila i-save yung motion.
para hindi klarong unconstitutional, wag na motion to dismiss, motion to remand. Sabi ko sa remand, yung bola pinasa mo, binalik mo eh. At saka para kang ang nagre-remand, kunyari Supreme Court ka, ang binabasa mo, ang review mo decision ng Court of Appeals, inuutusan mo yung lower court, yung court na lower sa iyo na balik namin sa iyo yan, ayusin mo yung proceedings mo. Pero ito separate ito eh. May prosecution ng House court ang Senado. Yung kung meron man pagkakamali ang House of Representatives as the prosecutor, dapat i-incorporate na namin yun sa decision namin. Hindi yung pakiayos itong kaso mo para perfect yan, 100% na airtight. So ibig sabihin nun, wala na rin yung cold neutrality of an impartial judge ng court, di ba? Kasi gusto niya, sabihin niya sa prosecutor gusto naming siguraduhin makonvict yung impeached officer, gawin yung airtight tong kaso ninyo, ayusin nyo talaga yan kasi may napansin kami. Hindi, kasama na yon. Kasama na dapat sa decision making namin yun. Kung ipo-point out ng impeached officer, ipo-point out niya sa korte, korte maraming butas yung articles of impeachment Maraming pagkakamali sa procedure na very very substantive yung pagkakamali, nababiolate yung constitutional rights ko Kaya hindi nyo ako pwedeng i-convict kasi violated ang aking constitutional rights. Dapat ganun yung argumento ng impeached officer. Ang mga judges, hintayin namin na gawing argumento na gano'n at saka i-point out nila yun. Pero, Senator, hindi ba din po itong desisyon ng majority na i-remand sa House ang kanilang articles of impeachment, hindi ho ba din ito pamamaraan para pagbukas ulit ng impeachment court, magkaroon ng puwang para po din maiangat at mailutang ang, again, motion to dismiss sa punto ng, ito po, Senator, kung ang mga senador ibinalik ang articles sa House and then pinagpapaliwanag sila dito po sa kanilang articles na ito, di ba the fact na pinagbotohan nyo yan para maibalik sa kanila, kapag ba ngayon sa sitwasyon na nangyayari, ibinalik ng House yan at sumagot lamang sila na lahat ay nasunod namin at ayon sa salikang batas, yung bang sagot ng House na yon, maaari pa rin pagbotohan ng mga senador at sabihin na hindi namin tinatanggap ito. We again move to dismiss this complaint. Pwede pa yon. Theoretically pwede, pero sobra nang nakakahiya na gawin yun. Kasi ang number one, yung order kasi nila, humihingi lang ng information sa number one ginawa na nga ng House yun. Binigyan ka na nga sinuplayan ka na ng information binigyan ka na ng opinion ng House na ang opinion ng House hindi unconstitutional yung ginawa namin kasi nga in the first place kaya nga nila ginawa yun Balik ako doon sa statement ko kanina na consciously wala namang gustong gumawa ng unconstitutional act na consciously na alam mong unconstitutional gagawin mo, di ba? Kaya nga yung pagtanong sa House na tinatanong ng Senate yung House na sabihin, i-certify nyo nga sa amin na hindi unconstitutional itong ginawa ninyo. Siyempre, ang sagot dun, gagawin na House yun in the first place na nung pinasa nung House yung articles of impeachment. Siyempre, alam nila na hindi sa utak nila, sa isip nila, hindi unconstitutional yung ginagawa nila kasi wala namang consciously gagawa ng unconstitutional act. Kaya yung pagtatanong sa House, parang hindi ba parang lang yun, parang hindi na kailangan itanong kasi oo nga po. At saka, idadagdag ko na lang isa pang point. yung sitwasyon kasi ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, pasok na pasok sa isang provision sa Constitution. Kung hindi ako nagkakamali, Article 11, Section 4, Paragraph 3. Ang gusto kong ipinpoint na section ay ito ang laman. Sabi doon na
pag ang verified complaint, yung reklamo na pirmado at saka sinumpaan ay pinirmahan ng higit sa 1/3 ng membro ng House of Representatives, ito na automatically ang articles of impeachment. At kung pinail na yan sa Senado, wala nang choice ang Senado kung hindi maglitis. Isunod agad ang paglilitis doon sa articles of impeachment. So, anong ibig sabihin nun? So, pasok na pasok dyan. Yan yung wording ng Constitution eh. So, ibig sabihin nun, constitutional yung ginawa nila kasi nga, direct, ano ang tawag dyan eh, direct filing. By direct filing na by direct action of the House of Representatives. So, bakit pa namin sasabihin na sinundan ba ninyo yung rules ninyo? Di ba? Yung rules nga nila, by direct action, sila na yun. Oo nga po. Oo nga po. So, in that same aspect nga po, no, ngayon meron ng House Resolution number 2346, no? Ito po, yung resolution certifying that the impeachment proceedings, etc., initiated noong Feb 5, etc., fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including etc. etc. So ito na po yung House Resolution. Bagamat sabi nga nila, hindi muna namin tatanggapin ito kasi hihingi lang, sila naman po magalang kahapon sa kanilang press con. Kami lang ay hihingi ng klarifikasyon. Yan ang sinasabi po nila. So again, Senator, di ho ba kaninyo during the deliberations, no, na yung ginawa ng impeachment court ay wala sa impeachment rules, yan ang kaninyong pagpaparimand na yan, di ba? Correct. Okay, sige. Kasi hindi dapat kami gagawa ng aksyon na pwedeng ma-interpret na hindi namin isinunod agad ang paglilitis. Opo. Yung nga po yun. So in the same light, yung tanong ko kasi nagbotohan kayo eh. Right? Dito po sa aksyon na ito ng impeachment court at nanalo nga itong 18 boto. So in the same light nga po, yung kaagam-agam ng iba, kung sumagot itong Kamara, sa mga hinihingi ng Kongreso, lalo na po itong number 1 na motion nga po, amended motion ni Senador Cayetano, at sabihin po nila na hindi namin tinatanggap itong inyong sagot na ito. Pwede ba pagbotohan natin to? Di ba pwede po mangyari yun? Theoretically, pwede kang mangyari yun. Pero meron kang pinapasagot tapos sumagot, ayaw mo tanggapin. So medyo, na po yan, Manong Ted, talagang extreme na yan. Medyo, kung mangyari man yan, yung reputasyon talaga at integridad at credibility ng Senado ay babagsak na po talaga yan. Kasi, ang simpleng interpretation na lang nung order nila ng majority sa Senado, na-disagree na ako doon. Humihingi kami ng certification sa inyo na kayo ay sumunod sa saligang batas at bigyan nyo kami ng impormasyon doon sa 3 iba pang impeachment complaint kung kailan na-file ito ng mga petsa. Yun ang hiningi mo, tapos sumagot sila, binigay nila yung information, tapos ayaw mong tanggapin, ibig sabihin, gusto mo na lang talaga ng issue eh. Gusto mo na lang talaga ng gulo. Kaya sa tingin ko, una sa lahat, hindi dapat gawin yan ng Senate as impeachment court. And siyempre, ang prediction ko, hindi rin naman gagawin yan ng Senate as impeachment court. Siyempre, bigay na rin naman natin na meron namang reason din ang mga kapwa ko senador. So, hindi po nila gagawin yung ganyang ka-extreme na hihingi ng impormasyon, binibigyan ng impormasyon, ayaw tanggapin yung kanilang hinihingi na impormasyon. Sana hindi na mangyari yan at ang prediction ko, hindi naman mangyayari yan. Opo, kaninyo may reason naman sila, no? They have meron naman silang sound discretion and sound reasoning, sound mind and sound reasoning. Sound mind and sound reasoning. I'm sorry. Pero saan nangyari nga na montek na, 'di ba, na motion to dismiss
yun hong usapan ninyo, klaro naman, opo, nung kayo po'y nakikipagtalo, klaro naman itong usapan natin. Pagkatapos nito, manunumpa na tayo bilang senator judges, pero may isang tumayo at gusto pong kumuha noong personal privilege po, para nga makapagtalumpati. Nagdebate kayo dito, opo, nag-recess po ang sesyon, opo, pero naramdaman nyo ba na talagang pinagplanuhan umano ito? Kasi hindi nyo ba yun anticipated na pag ito nag-privilege speech, ang dulo nito ay move eh. Di ba? In the House, ganun din naman lagi eh. Even in the Senate. So hindi nyo ba naramdaman yun na talagang nasa plano yun? Yes, yung motion to dismiss, medyo matagal parang na-float yun eh. So, ang paghahanda ko kasi doon sa motion to dismiss, i-argue ko sa aking mga kasama sa Senado kung ang motion to dismiss ay na-raise during a legislative session, sasabihin ko that is out of order. Lahat ng motion ay dapat na tungkol sa impeachment case ay dapat i-raise sa Senado sitting as the impeachment court. So yun na nga yung ginawa nila. Renace mo na yung sa legislative, pero hindi pa ako wala pa akong doon intervention, mino-monitor ko lang sila. Renace yung motion to dismiss sa legislative session, tapos sabi ng Senate leadership, sa court natin i-raise yan. Tapos ginawa na nga, renace na ngayon yun sa court. O ngayon, ang pagdating na pag-renace na sa court ang motion to dismiss, ang argument ko naman dyan, unconstitutional yan. Because a motion to dismiss avoids, iniiwasan yung duty or obligasyon ng Senado to conduct the trial na isunod agad ang paglilitis. Kasi nga ayaw mo maglitis, i-dismiss mo eh. So yun po yung nangyari. Kaya tumayo na ako doon hindi na ako tumayo sa legislative session kasi nga sila na mismo ang nagsabi na sa court yan, sa Senate court yan i-raise. So renaise sa Senate court, tumayo na ako doon. Sabi ko, unconstitutional yan. So parang minaneuver na kaagad nila na remand. Sabi ko, ang konsepto ng remand, parang bola rin yan. Kung pinasak, binalik mo yung bola, pinasa na sa Senate as impeachment court, ibalik mo yung bola, yung nagpasa ng bola sa ibalik mo yung bola sa nagpasa ng bola sa iyo. O di wala na yung bola sa iyo. So paano, hindi mo muna, wala ka ng jurisdiction muna doon sa kaso, binalik mo. Yan yung remand eh. Yan yung mental picture ko sa remand. Kaya sabi ko, parehas din yan. Naniniwala ba kayo na, ano lang po yun, spur of the moment idea, yung remand, o talagang lahat ito ay pinag-usapan muna nila? Pwede bang ipasa ko na yan sa investigative journalism? Kaya kasi hindi ko alam kung spontaneous lahat yun. Pero merong nag-motion to dismiss, merong tumayo to second the motion to dismiss, pero binanggit niya na pwede rin namang i-remand. Tapos may biglang tumayo na, narinig ko yung salitang remanda, baka yun na lang ang gawin natin. Mga ganun. So, inimbestigahan na lang po yan ng mga magagaling natin na investigador. Pero ako napansin ko yun. Kaya nga sabi ko na yung seconding speech nga ni Senator Bongo, sabi ko, isinusuportahan niya yung original motion na motion to dismiss. Pero nung sabi daw nila, narinig daw nila yung salitang remand doon sa seconding speech ni Senator Bongo at doon na lang sila pumunta. Yun nga po. So, anyway, nangyari na nga po ito. Pero sa bandang dulo, ang end product nito, ang resulta nito, definitely wala na pong convening of the impeachment court until the next Congress, right? Correct. Tama po 'yan. Tama kasi po kasi nga yung second paragraph nila, sa order nila, automatic na 'yun. Hihintayin ng gusto yung majority, sabi nila, hintayin ng korte ang sagot ng House of Representatives sa 20th Congress. Hindi pa nga pinapanganak yun eh. Gusto nilang kausapin ng isang body na hindi pa nabubuo, hindi pa pinapanganak. So hintayin natin ipanganak yung body na yun.
at ma-organize pa. So yun po yung necessary consequence or effect nung yung order na inadapt ng Senate majority. And the first order, ay naging effective din para po hindi matuloy yung presence ng House sa reading of the articles of impeachment dapat na nangyari kahapon. Yes, tama. Alas 4 kahapon. Yes, tama. Yun yung Yes. sa original schedule ng Senate President. Opo. Di ho ba? Kasi kung wala ito, dapat po kasi ang nangyari ay nagkaroon na po ng presence ang prosecutors at nangyari po yung pagbabasa ng articles of impeachment na isa nga sa mga napaka-importanting bahagi bago magsimula yung trial, di ba? Opo, yung presentation ng articles of impeachment. Opo. So kumbaga, kung ang gusto mo magsimula ka agad ang bakasyon mo today at makabiyahe ka sa kung saan mong gustong pumunta. Opo. Okay. So pero ganito, Manong Ted, ganito, ang interpretation natin ngayon, okay, ang interpretation ko, since na-refer na sa Committee on Rules yung articles of impeachment, tapos by direct action na rin ng Senado, nag-convene na siya as the impeachment court. At court of record naman kami, marunong naman kami magbasa ng sarili namin, kaya namin magbasa. Therefore, ang ibig sabihin nun, deemed as read na rin yung articles of impeachment. Nabasa na namin yung articles of impeachment, alam na ng korte yung, kaya ka nag-convene na rin siya. So, kahit wala tayong ritual or physical na nangyari na appearance ng House prosecutors na verbally o orally or out loud binasa ang articles of impeachment, kahit hindi nangyari yon, as far as I'm concerned, yung hanggang sa pagpapadala ng summon sa Vice Presidente, sa Vice Presidente, valid po lahat yon. Opo. Valid lahat 'yon, Opo, sa inyo pong legal na opinion. Okay, sige. May pahabol lang pong tanong si Chacha po bago po ang ating pong closing question. Senator Coco, bago po nangyari at napalutang yung salitang remanding, nakakarinig na po ba kayo ng ugong sa mga kasamahan nyo sa Senado na ito talaga ang mangyayari? And kayo po ba ay nagulat dun sa dami ng mga kapwa nyo senador na sumuporta dito po sa motion for remand? Yung remand, since abogado naman ako, alam ko na nangyayari yan, pero hindi ko na picture na applicable dito. Kasi kung may mali ang prosecutor, therefore magsasuffer yung kaso nila. Dapat mag-judge na yung korte, dapat mag-desisyonan niya yung kaso doon sa pinafile sa kanya. Hindi niya pwedeng i-coach. Ang korte kasi referee, hindi coach. Yes po. So, para kung basketball lang gamitin nating analogy, ang korte yung referee, may dalawang partido yan. Hindi mo i-coach yung kabila na, oy House, ayusin mo tong articles mo, may kulang. So, kaya hindi ko naisip yung remand. Yung motion to dismiss, na-anticipate ko yun. Sabi ko, madaling sagutin yun, unconstitutional yun eh. Yung remand, pero yung remand, sinasabi ko, kaparehas halos ng dismiss yun eh. Opo. So, ang ginawa, kaya ayoko, wag natin gamitin yung remand kasi ang ginamit talaga na word doon sa order ng Senate Impeachment Court, return. Return. Kaya ang return, return ang ginamit eh. Kaya kasi sinabi ko nga, yung remand, parang dismiss na rin. Ginamit nila return. Ang problema sa return, hindi siya legal na hindi siya pananalita na ginagamit sa mga legal or judicial proceedings. Return. Ang na-encounter lang natin yung return kung tinatanong ko, kumusta ba yung subpoena? Na-serve ba? Hindi sir, na-return to sender ng post office. Yun eh. Pangsalitang post office yan eh. Oo. Okay, so yan yung sagot ko sa una mong tanong, DJ Chacha. Pero sa pangalawa mong tanong, nagulat ako sa dami ng sumuporta sa motion ni Senator Alan Cayetano. Akala ko
akala ko na convince ko sila na delikado yung return kasi hindi naman fixed concept yan at saka pagbabasahin mo para mo na ring remand. Yung remand para mo na ring semi-dismiss. Yun yung aking argumento eh. Parang dinismiss mo na rin. Akala ko nakikinig yung aking mga kasamahan sa akin at they appreciate my arguments. Wala. Nagulat ako actually sa dami nila, 18. Nagulat ako. Nagulat siya sa dami nila, 18, pero hindi kayo nagulat. Kahit pa paano, yung dalawa ninyo, may dagdag na 3. Na doble. Lampas doble pa. Hindi. Natuwa ako doon. Natuwa ako Manong Ted. Pero akala ko na triple ko eh. Anyway, sige po. So sir, ito po So kumbaga ang magiging status ngayon ng court, tigil muna, sasagot si VP sa 10 days, sasagot ang House, Pero hanggang dyan na lang yan at ang convening po ng impeachment court talaga ay mangyayari na nga po after the opening of the 20th Congress first regular session. That's clear, right? That's clear. After the 20th Congress is organized so that it can respond. Ganun yun eh. Organize and respond. Okay, sige po. So most likely po, August na ito kung gugustuhin po na naman ng liderato ng Senado. Ngayon, Senator, alam po namin may pending case pang ho ngayon sa Marikina dito po sa nagdaang halalan. Anong aasahan ng bayan sa isang Coco Pimentel ngayon kung sakasakali po na hindi kayo mauupo sa Kongreso at kayo po ngayon na isa ng pribadong mamamayan? I will be an involved citizen, Manong Ted. So, ano pa rin tayo? Magkokomento pa rin tayo sa mga public issues. And kung pwede ako magturo, and then siyempre, I will also practice my profession bilang abogado kasi kailangan ko rin naman suportahan yung aking pamilya. Opo. So kayo po yung magiging abala at hindi ho kayo mananahimik sa mga isyong pambayan? Opo. Aktibo tayo at pwede tayong gamiting resource persons ng mga programa tulad ng programa ninyo. Ayan, so, lalo na kung magkaroon ng impeachment, maging commentator tayo. Opo. Senator, ano po ang inyong masasabi sa mga nanunumbat na taga Mindanao kayo? Dapat ikaw na muna ang unang nagtatanggol sa kapwa mo taga Mindanao na sinasabi na gusto nilang patalsikin sa pwesto. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, naging abogado rin kasi ako, tsaka mathematician po ako sa training talaga. Yung utak ko, hindi ko talaga kayang kontrolin na objective talaga ako. Kung ano talagang dapat, kung may issue, sagutin natin yung issue, harapin natin yung issue at objective tayo. Doon tayo sa substance ng issue, hindi yung sino ba itong involved na party na ito? Kumpare ko ba ito? Kapitbahay ko ba ito? Kaibigan ko ba ito? So, hindi po ako ganyang klase mag-isip. So, pero ako, ito lang sabihin ko Hindi, kaya nga kung yun ang sabi nila, ito ang sasabihin ko. Kung naging senator judge sana ako pagdating hanggang sa dulo, alam niyo kung walang ebidensya, mahihiya ako sa sarili ko to convict. Bakit ko ikukonvict kung walang ebidensya? Pero kung merong ebidensya, mahihiya naman ako sa taong bayan kung i-acquit ko, kung hindi ko ikukonvict, dapat ko rin namang i-convict. So ganun lang po yung attitude ko. Talagang siguro siguro iba nagdududa na bakit kasi gusto mong ituloy. Number one, yan po ang pagkaintindi ko sa Constitution. Pagsunod lamang yan sa Constitution. Pero then pagka nagkaroon na ng trial at darating na tayo sa panahon na kailangan na magdesisyon, ay ipapairal ko po yung cold neutrality of an impartial judge. Titingin ako sa ebidensya. Pag walang ebidensya, handa akong mag-acquit. Pag merong ebidensya, handa rin ako at dapat lang din na i-convict. Yan po si Senador Aquilino Pimentel II. Tama po ba the second? The third. Si Tata yung the second junior. Opo, the third. Opo. Ito po ang tinig ni Senador Aquilino Pimentel III. Yan. Opo. Para ho ninyo maalala si Nene Pimentel. Salamat na marami. Godspeed po, Senator. Thank you sa inyo. Salamat po sa lahat. Thank you.